Wala, ang tagal naman. Mag-comment kayo. Mark, bayaran kang vlogger. Bilis na. Oh, the religious leader was caught last Sunday at 6 p.m. inside the KOJC compound in Davao. Yari, no? Yari talaga. Ayun sabi na nga ba eh. Uto-uto talaga itong mga Sabi na inyo, ang daling mga mauto niya mga yan. Tingnan mo. Nagpapahalata po. Di ba? Tuloy na natin to. Talaga uto-uto kayo. Diyos ko po. Ay, Diyos ko, Lord. Ayan pa. Bayaran kang vlogger, Mark. Magkano ka? Talaga mga uto-uto. Pagka kung ano sinabi, susundin ho, mga bossing. Napaka-gullible ninyo. Napapasarap tuloy yung yung kape. Napapasarap tuloy yung kape. Ang dali niyong mauto. Grabe kayo. Tuloy na nga natin ito. Sa loob sa loob ng KOJC compound ng Davao where the police had been searching for him since August 24. Nagsidatingan pa yung mga vlogger galing Maynila, Akala naman nila, malaki maitutulong nila. Ayun. Ang ending, si Kibuloy, oblo din. No? Kibuloy is facing charge. Natatawa pa din. Ang daming uto-uto. Kibuloy is facing charges under section blah 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 blah. Ang ending, mga kababayan, sila naman po ang susundin. No? Tapos na po kay Kibuloy, maghihiring na si Kibuloy, sila naman po ang aasikasuhin, mga kababayan. No? Eto, yung sunod na iyakan po ng mga DDS ulit. Nag-iiyakan po kay Congresswoman Estela Kimbo, mga bossing. Kasi naman ito pong si Congresswoman Estela Kimbo ng Marikina, mga kababayan. Kumbaga siya yung nanguna para do sa pag-uusap po do sa hearing sa Congress. At ang sabi nga po mukhang ang laki ng makakaltas doon sa hinihingi na budget ng ating Vice Presidente. From 2 billion plus, mukhang 700 million lang. No? Yung nakikita nilang papasa doon sa Senado. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi naman po, mga kababayan, nung ating mga Congress, maibibigay pa din namin yan. Mapapasa pa din namin yan. Kung ididepend, kung idedepensa ni Inday Sara Duterte yung kanyang budget. Kaso ayaw idepensa, mga kababayan. Ayaw ipaliwanag Kumbaga sabi ni Inday Sara eto na, yan, eto yung papel ko, eto yung listahan ng mga paggagastusan ng budget. Kayo na bahala kung gusto nyo o ayaw nyo. Nakita mga bossing, nung ating mga mambabatas na merong mga madodoble yung gastos ng Pilipinas. Kumbaga, example lang, DPWH. Na doon may nakasulat doon na kumbaga magiging kapareho nung ginagawa ng DPWH. Nandiyan din yung 100 million para po sa mga tatawag dito, advisor ni VP Sara. Sabi, sobra-sobra. Ngayon, ang rest back po, mga kababayan, ng mga DDS, si Kimbo daw po kasi, mga bossing, nagsusuot ng Rolex, nagsusuot ng Patek Philippe, nagsusuot ng masyadong mga mahal na mga bagay, mga kababayan. Sabi ko, kailan pa ako nasa Marikina? Diyan na ako lumaki. Diyan na ako tumanda. Nakita ko dati pa sila Kimbo, talagang may kaya na mga kababayan Talagang may kaya na po, Sabi dito, sabi nung nag-post, si Ma'am Jen, di ko po kilala, pero shout out po, Ma'am Jen. Sabi, panay hanas nyo about Kimbo's bag. So heto, anong K ni Kitty Duterte magkaroon ng Hermes bag worth 1.5 million? Question mark.
Ano daw ang isasagot ng mga DDS, Tarantaro? Hindi naman public servant yan. Sino naman nga talaga ang magbibigay? Saan galing? O yung pera na ipambibili ni Kitty Duterte doon sa, sa bag niya. Paki-expand na lang daw yung utak ninyo, mga DDS. Di ba? Paki-expand na lang daw yung utak ninyo, mga DDS. Ayan, Paano yan? Paano nyo i-explain ito? Di ba? Ang ganda po ng mga sagutan dito ng mga DDS. Tingnan nyo. Bumalik din po sa inyo. Nako. Buti pa ang dating Pangulong Duterte. Naka-Omega. Ang Omega po, kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, yan po yung, kung hindi ako nagkakamali, yan yung poor man's Rolex. Ayan. Or may ibang brand pa. No, poor man's Rolex kasi, kumbaga, elegante na para doon sa mga simpleng mamamayan. Pero ang ating dating Pangulo, ayan, pre-owned, 250 to 280. Pre-owned pa yun, ha? Parehas ba? Omega. Uy, oo nga, nakasuot sa dating Pangulong Duterte. Bakit ganun? Pag sila pwede, okay lang. Di ba? Bakit pag sila ganun, okay lang? Pero kapag kayong iba, wala yatang karapatan para sa kanila. Ito pa. Naku, ito. Paneray, mga kababayan. Paneray, Rajomir. Automatic, Asyaw, 42 millimeters. Model number, yan pa. Brand new, 10,000. Approximately 508. Ganda, no? Paano kaya yun? So, ibig bang sabihin nila, sila lang ang may mga K na makapagsuot ng mga mamahalin. Ito. Breitling. Breitling Aerospace Evo. Brand new. $4,000. Ito. Ang ganda din ito. Nako. Sabi sa inyo kasi, huwag kayong babanat nung mga maire-rest back din sa inyo. Si Stella Kimbo po, mga kababayan, mga taga-Marikina kasi ho yan no? Dati pa lang, kung hindi ako nagkakamali, kumbaga yung pamilya niya nagre-regalo na ng mga nagre-regalo na ng mga tawag dito. Yung mga fire truck, nagdo-donate na ng mga fire truck po, mga bossing. Sabi ni Cathy Binag, Mark Ramos, mang-aasar ka kasi tinawagan kami kasi nag-live ka. Kaya pala, nagsisugo na sila. Si Cathy Binag, si Maharlika, sino pa? Si Jonathan Morales. Kamusta na pala yung pa-EDSA mo dyan? Ilan na kayo? Nung isang araw, 7. Susunod na araw, 8 na daw po, mga kababayan. Eto, mga bossing, paano yan? Ibig sabihin din, corrupt sila dating Pangulong Duterte dahil nakapagsusuot sila ng mga ganito. Hermes na bag ni Kitty Duterte, magkano? Sabi na, 1.5 million. Ibig sabihin, corrupt din kami. Kasi yung misis ko, kahit papaano, meron mga ganyang bag. Ibig sabihin, hindi naman, wala naman po kami sa gobyerno. Paano naman kami mangungurap? Hindi po kasi ibig sabihin na kayo lang ang pwede. No, lalong-lalo po, mga kababayan. Yung mga mamamayang Pilipino na meron pong negosyo. Hindi naman po porket na congressman yan, wala na pong ibang pinagkakakitaan yung mga yan. Mga bossing. Hindi naman po porket vlogger ako, ito lang ang pinagkakakitaan ko. Alam ng mga subscriber dito na meron pa tayong ibang pinagkakakitaan po, mga kababayan. Pati si Maharlika. Diyos ko po. Baka wala na. Baka hindi ka na magkaanak. Di ba? Kasi ang akala ho nila, mga kababayan, kapag mambabatas, yun lang po. 300,000, 250,000, yun lang yung sinusweldo. No? Isipin nyo po, mga bossing, bago po tumakbo, mga kababayan, especially national, kahit lokal, bago po tumakbo yung mga yan, mga bossing, kailangan ng malaking pondo yan. Kailangan ng malaking pondo
para doon sa kanilang sa mga gagastusin po sa eleksyon. Kaya yung mga 1.5 million na yan, 3 milyon na yon, sisiw po yan mga yan, mga kababayan. Diyos ko. Kinuwenta nila. Sabi nila, tingnan mo, paano magkakaroon si Stella Kimbo ng ganitong kalaking ang sweldo lang niyan 300,000. Ang sweldo lang niyan ganito lang kaliit. I-multiply mo yung 300,000 sa isang taon. 3 million. Sa tingin niyo makakabili ng higit 10 milyon yung mga yan? Meron pong mga negosyo, may mga backup plans po yan, no? Na kapag kunyari, yung kanilang isang negosyo tagilid na, yung kanilang isang negosyo sablay na. Meron pa pong mga naka-backup, mga bossing. Nako, yun po ang kailangan matutunan ng mamamayang Pilipino o ng bawat Pilipino po, mga boss, no? Yung ano ba tawag doon? Saka na tayo lumalim doon. Yung kumbaga hindi lang isang negosyo, dapat meron kayong mga backup. Ganun yun. Kayo, porket na mambabatas, akala nyo ang kinikita lang yung galing po sa Congress, Diyos ko po Lord. Pagka ganyan, ang iniisip nyo, mahina ang utak nyo.